Yan. So, hello sa inyo. Good evening. Mga ka-painting. Good day. So, welcome sa Bentech TV. Yan. So, yan. Nag-aayos ako. Ito yung luma kong computer. Tapos ito yung ginagamit ko na bago. So, nag-decide ako na ayusin para meron akong backup. So, yung monitor, itong monitor, ito yung lumang ginagamit ko. Tapos bumili ako ng bago. Ito, dumating na yung mga in-order ko sa Shopee. Ito yung LED monitor, 22 inches. Katulad nito, nasa 2,000 plus. So, ilagay ko na lang yung link dyan sa video description. Tapos, power supply ng L120. Mainboard ng L120. Tapos pang soldering kit. Yan, kasama na dito yung soldering lead, soldering pump, tsaka iba pang tools. So magagamit ko yan sa pagpalit ng switch dito sa mainboard, kasi meron akong mga mainboard pa dyan. Ayusin ko, gagawin kong backup. Then may isa pa akong pinagagamitan yan sa mouse. Yung button nito, na minsan ang hirap i-click, yung switch lang yun. Papalitan mo lang siya ng switch. Tapos, magagamit mo na naman kaysa bumili ka ng bagong mouse. So, itago nyo lang yung mga luma nyong mouse. Kasi dati may com shop ako. Iniipon ko lang yan. Kasi yung ang madalas gamitin dyan, itong nasa left side. Yan yung click. Yung kabila, hindi masyado. Kaya, minsan dito ako kumukuha ng switch. Nililipat ko lang. So, pwede rin yun para makatipid. So, yung mga link nito, yung binili ko, sa video description ilalagay ko na lang. So, nakausap ko pa nga yung seller nito. Binigay pa yung video, tinest niya. So, ipapakita ko rin. Yan, minessage ako. Tinest niya, tapos pinakita niya yung serial number. Kasi pag nag-print test page ka, nandun yung serial number ng mainboard ng printer mo. Makikita mo dun. So, ito yung laman ng mainboard. Mainboard yung laman. Uy, sorry. So, unbox muna natin to. O, isa-isa na lang. Unbox ko muna to. Ito, mainboard. Ayusin pa akong isang L120. Pero meron akong extra dyan. Nung nag-test ako, may gumagana pa eh. Kasi yung isa, sira yung switch. Ayan yung mainboard. So, wrap ng maayos. Ilagay ko na lang yung link ng Shopee kung saan ko binili. Yan, naka-bubble wrap na maayos. Hindi ko na ibubutlat-latin. Mainboard yan ng L120. So L120, mainboard ng L120. Tago ko muna. Then, ito, power supply ng L120. Ito, matetest ko pala, no? Kung working yung binigay nila sa akin. So, So, hindi ako ng brand yung di brand yung kasi sinabi naman hindi brand yung kasi wala ko, hindi ko sa akin. At paano tayo ba nila ka brand? Parang 200 plus, no? So, balik na naman yung
link sa video description. So, ito. Yan. Tungo ba ingay? So, i-test natin kung okay yung mga nabili natin. Ito. Kuha lang tayo ng wire. Asan ba yun? So, kukunin ko lang yung wire. Dito ba yun? Para matest natin. Tinatago ko dito yung board. So kung may L120 kayong luma, huwag nyo itatapon. Wala pala dito. So ito puro mainboard. Mainboard ng L120. So yung iba dyan, sira yung power switch. Wala pala dito. So itetest natin. Ito yung nabili ko. Yan. Ito galing to dun sa sirang L120. So tinago ko na rin para may pang test ako. Yan. Then kabit natin tong power cord. Check natin yung yan. So second hand to kabit natin dito. So pag umilaw to, okay. Yun, may narinig akong tunog. May nag-spark. So kailangan po huwag nyong hawakan yung yung mga components. Hawak muna kayo sa metal part. Yan, para ma-discharge yung static electricity. Then on. I-on natin. Yun lang. Ba't wala? Bakit ganun? Ang palpak yung nabili ko Ang power Yun, di naman. Gumana. Isa pa. Off. On. So, gumana. Yan. Off. On. Off. So, gumana mga ka-printing. Yan. Magana. Konting delay pero gumagana. Off. On. Yan, gumagana. Yan. So tanggalin na natin. So tingnan ko nga uli kung yung mga luma kong board. So plastic ko to para alam ko yung nabili ko sa test natin yung luma. Nag-spark. Ayaw. Ito yung luma ko sira yung switch. Wala. Ayaw.
pang isa. Oop, nag-spark. Ayaw. Ayaw. Ayaw rin. Bibili tayo. Then, eto. Tinis ko. Nag-spark. Gumagana. Ha? Gumagana. So, ayan. Gumagana yung nabili ko. Ito, papalitan ko to ng ng power switch. So, gumagana yung second hand na power supply. So, kung may customer kayo, may nagpagawa sa inyo, papaliwanag nyo rin na second hand yung binili nyo. Kasi kung bibili kayo ng brand new, mas mahal. Diba? Kung sira din yung printer head, tas sira yung power supply, tas sira yung mainboard, tapos puro brand new yung bibilin mo, di bili ka na lang ng bago. Halos ganun din mangyayaring kakalabasan ng presyo nun, plus labor pa. Pero kung pang sariling gamit, pwedeng nang magtiyaga sa second hand. Yan. Lalo na kung nagpiprint ka, para makatipid ka na rin sa repair. Yan. Tago natin to. Ito yung buo. Ito yung mga sira. Yan. Sa ibang araw ko na ikabit yan. So yung nirestore natin na printer nung nakaraang araw, ito yon. Ayan nga yun. So may isa pang problema, yung yung pickup roller, kumakain na maraming papel eh. Kaya isa-isa ko siyang nilalagay. So yung printer head galing sa AliExpress, naka-install dito. So ito pala yung monitor, hindi ko pa na-open. So baka humaba na naman tong video na to. So para magka-idea lang kayo, yan, mas mura kasi kung ikaw ang gagawa eh, kaysa ipagagawa mo, tsaka kung saan ka bibili. Importante, nasusubukan. So, ang ganda ng kulay. Okay yung printer head sa AliExpress. So, hindi kayo magsisisi. Kahit mura. So, may mga nag-comment dyan. Parang diba, siyempre, iwas sa sobrang mura, diba? Pero kung... Kasi karaniwan naman ng supplier dyan sa Shopee, nanggagaling din yan sa, sa China. Saan ba yung pinakamadaling paraan na order mula sa China? Alibaba lang, tsaka AliExpress, tsaka siguro meron pang iba na hindi ko alam. Yan. So i-check nyo lang din, i-try ninyo, kasi wala lahat naman ng bagay risk eh, diba? Matututo tayo pag nasubukan natin. Yan. Tsaka kung magkakamali man tayo, charge to experience yun. So walang perfect, hindi natin mapi-perfect lahat. Kaya minsan 'di ba nag-search tayo sa YouTube.
Siyempre, tinitingnan natin yung reviews tsaka yung ano para pagbili natin, hindi na tayo magkakamali. Pero may time na magkakamali ka pa rin. So, yung pagkakamali mo, doon ka matututo. Kasi ang masakit nito, bumili ka ng mahal. Pero parehas lang pala ng supplier ng mahal tsaka mura, di ba? Mas maganda ma-discover mo ng rekta yung mura kaysa bumili ka dun sa mahal. Kumbaga parang rebrand. So itetest natin. Ito yung nabili ko. Yan. Ito galing to dun sa sirang L120. So tinago ko na rin para may pang test ako. Yan. Then kabit natin tong power cord. Check natin yung yan. So second hand to kabit natin dito. So pag umilaw to, okay. Yun, may narinig akong tunog. May nag-spark. So kailangan po huwag nyong hawakan yung yung mga components. Hawak muna kayo sa metal part. Yan, para ma-discharge yung static electricity. Then on. I-on natin. Yun lang. Ba't wala? Bakit ganun? Ang palpak yung nabili ko ang power. Yun, di naman gumana. Isa pa. Off. On. So gumana. Yan. Off. On. Off. So gumana mga ka-printing. Yan. Magana. Konting delay pero gumagana. Off. On. Yan, gumagana. Yan. So tanggalin na natin. So tingnan ko nga uli kung yung mga luma kong board. So plastic ko to para alam ko yung nabili ko sa test natin yung luma. Nag-spark. Ayaw. Ito yung luma ko sira yung switch. Wala. Ayaw. Ito pang isa. Nag-spark. Ayaw. Ayaw. Ayun. Bibili tayo. Then, eto. Tinis ko. Nag-spark. Gumagana. Gumagana. So, ayan. Gumagana yung nabili ko.
Ito, papalitan ko to ng ano, ng power switch. So, gumagana yung second hand na power supply. So, kung may customer kayo, may nagpagawa sa inyo, papaliwanag nyo rin na second hand yung binili nyo. Kasi kung bibili kayo ng brand new, mas mahal. Diba? Kung sira din yung printer head, tas sira yung power supply, tas sira yung mainboard, tapos puro brand new yung bibilin mo, di bili ka na lang ng ano, ng bago. Halos ganun din mangyayaring kakalabasan ng presyo nun, plus labor pa. Pero kung pang sariling gamit, pwedeng nang magtiyaga sa second hand. Yan. Lalo na kung nagpiprint ka, para makatipid ka na rin sa repair. Yan. Tago natin to. Ito yung buo. Ito yung mga sira. Yan. So, yan. Sa ibang araw ko na ikabit yan. So yung nirestore natin na printer nung nakaraang araw, ito yon. Ayan nga yun. So may isa pang problema, yung yung pickup roller, kumakain ng maraming papel kaya isa-isa ko siyang nilalagay. So yung printer head galing sa AliExpress, naka-install dito. So ito pala yung monitor, hindi ko pa na-open. So baka humaba na naman tong video na to. So para magka-idea lang kayo, yan, mas mura kasi kung ikaw ang gagawa kaysa ipagagawa mo, tsaka kung saan ka bibili. Importante, nasusubukan. So, ang ganda ng kulay. Okay yung printer head sa AliExpress. So, hindi kayo magsisisi kahit mura. So, may mga nag-comment dyan, parang 'di ba siyempre iwas sa sobrang mura, 'di ba? Pero kasi karaniwan naman ng supplier dyan sa Shopee, nanggagaling din yan sa sa China. Saan ba yung pinakamadaling paraan na mag-order mula sa China? Alibaba lang, tsaka AliExpress. Tsaka siguro meron pang iba na hindi ko alam. Yan. So, i-check nyo lang din, i-try ninyo. Kasi, wala lahat naman ng bagay risk 'di ba? Matututo tayo pag nasubukan natin. Yan. Tsaka kung magkakamali man tayo, charge to experience yun. So, walang perfect. Hindi natin mapi-perfect lahat. Kaya minsan, 'di ba, nag-search tayo sa YouTube. Siyempre, tinitingnan natin yung reviews, tsaka yung para pagbili natin, hindi na tayo magkakamali. Pero may time na magkakamali ka pa rin. So, yung pagkakamali mo, doon ka matututo. Kasi ang masakit nito, bumili ka ng mahal. Pero parehas lang pala ng supplier ng mahal tsaka mura, 'di ba? Mas maganda ma-discover mo ng rekta yung mura kaysa bumili ka dun sa mahal. Kumbaga parang rebranding lang naman 'yan. So pag napunta na yun sa branded na shop, binili sa AliExpress o sa Alibaba, yung 500 o 1,000 na nabili sa Alibaba o sa AliExpress, magiging 2,000 plus na yan o 3,000. So open na natin tong monitor. 3,000 plus again. Ito muna pala. Soldering kit lang to. So napaka-importante rin to, lalo na sa mga electronic enthusiast.
Dati mabibili mo lang to sa Raon, sa Dico, sa Alexan. Yan. O, yun yung laman. Sana ang maganda lang dito, maganda yung tunaw nitong nitong soldering iron. Kasi kung pangit yung tunaw niya, yung hinang mo, hindi luto. Ayan. Kulang lang dito soldering paste. Tapos may soldering stand. Ayan. Napapalitan yung tip. Ito nasa page ko to, yung link nito eh. So, una na akong bumili para yan, makakita ninyo kung ano yung laman. Soldering lead. Ayan. So, parang okay naman. Manipis yung soldering lead. Ito, pang strip ng wire. Ayan. Maganda may may soldering paste ata. Wala. Walang soldering paste. May additional na tornilyo. Tapos, yan. Meron din ganito. Then, soldering pump pang tanggal ng ng parts. Yan. Pag aalisin niyo yung switch, yan sa likod, ipapump. Hihinangin tas ipapump. Ito stand ng na itong soldering stand. Tapos may pantes, may wire. Yan, so sulit na to. Tapos may tweezer din. So, tingnan natin to. Tago na. Yan, importante to. Kasi kung matututo kayong mag-troubleshoot tsaka mag-repair ng printer ninyo, kahit computer ninyo, laking matitipid na. Lalo na kung shop owner ka. Hindi mo na kailangan kasi stop ang operation mo pag may nasiraan ka eh. Eh kung kaya mong gawin, diba? Hindi mo na kailangan humanap ng tech. So ito na yung 2000 plus na 22 inches na monitor. So pinambayad ko dito Shopee Pay Later. Yan, utang. Sa madalit salita, utang. Yan, Envision yung tatak. So yung shop na nabilan ko, ilalagay ko sa video description ulit. Yan. Yan. Tuloy natin yung pinito eh. Goods yung pagkakababol. So goods lahat yung item na nabili ko. So masakit na kasi sa mata yung monitor ko eh. Ilang taon na yun. Ay. LCD pa ata yun, hindi LED. Oop. Yan. Oop. Yan. Ang laki din yung ginagamit ko. Ayan. So masakit na kasi sa mata yun, kaya bumili ako. Tsaka para may backup na rin. Kasi meron akong yan, maliit lang. Medyo malabo na rin yung mata ko. Nahirapan ako dito. Ayan. So dito ko ilalagay magkatabi. Para pag gumagawa ako, tuturuan ko dito yung anak ko. Ayan. So, okay.
Hala. Umuwi ka na, baby. Hala ko eh. Galit dapat siya. So itetest natin. Ito yung nabili ko. Yan. Ito galing to dun sa sirang L120. So tinago ko na rin para may pang test ako. Yan. Then kabit natin tong power cord. Check natin yung yan. So second hand to kabit natin dito. So pag umilaw to, okay. Yun, may narinig akong tunog. May nag-spark. So kailangan po huwag nyong hawakan yung yung mga components. Hawak muna kayo sa metal part. Yan, para ma-discharge yung static electricity. Then on. I-on natin. Yun lang. Ba't wala? Bakit ganun? Ang palpak yung nabili ko Ang power Yun, di naman gumana. Isa pa. Off. On. So gumana. Yan. Off. On. Off. So gumana mga ka-printing. Yan. Magana. Konting delay pero gumagana. Off. On. Yan, gumagana. Yan. So tanggalin na natin. So tingnan ko nga uli kung yung mga luma kong board. So plastic ko to para alam ko yung nabili ko sa test natin yung luma. Nag-spark. Ayaw. Ito yung luma ko sira yung switch. Wala. Ayaw. Ito pang isa. Nag-spark. Ayaw. Ayaw. Ayun. Bibili tayo. Then, eto. Tinis ko. Nag-spark. Gumagana.
Ha? Gumagana. So, ayan. Gumagana yung nabili ko. Ito, papalitan ko to ng ano, ng power switch. So, gumagana yung second hand na power supply. So, kung may customer kayo, may nagpagawa sa inyo, papaliwanag nyo rin na second hand yung binili nyo. Kasi kung bibili kayo ng brand new, mas mahal. Diba? Kung sira din yung printer head, tas sira yung power supply, tas sira yung mainboard, tapos puro brand new yung bibilin mo, di bili ka na lang ng ano, ng bago. Halos ganun din mangyayaring kakalabasan ng presyo nun, plus labor pa. Pero kung pang sariling gamit, pwedeng nang magtiyaga sa second hand. Yan. Lalo na kung nagpiprint ka, para makatipid ka na rin sa repair. Yan. Tago natin to. Ito yung buo. Ito yung mga sira. Yan. So, yan. Sa ibang araw ko na ikabit yan. So yung nirestore natin na printer nung nakaraang araw, ito yon. Ayan nga yun. So may isa pang problema, yung yung pickup roller, kumakain ng maraming papel kaya isa-isa ko siyang nilalagay. So yung printer head galing sa AliExpress, naka-install dito. So ito pala yung monitor, hindi ko pa na-open. So baka humaba na naman tong video na to. So para magka-idea lang kayo, yan, mas mura kasi kung ikaw ang gagawa kaysa ipagagawa mo, tsaka kung saan ka bibili. Importante, nasusubukan. So, ang ganda ng kulay. Okay yung printer head sa AliExpress. So, hindi kayo magsisisi kahit mura. So, may mga nag-comment dyan, parang 'di ba siyempre iwas sa sobrang mura, 'di ba? Pero kasi karaniwan naman ng supplier dyan sa Shopee, nanggagaling din yan sa sa China. Saan ba yung pinakamadaling paraan na mag-order mula sa China? Alibaba lang, tsaka AliExpress. Tsaka siguro meron pang iba na hindi ko alam. Yan. So, i-check nyo lang din, i-try ninyo. Kasi, wala lahat naman ng bagay risk 'di ba? Matututo tayo pag nasubukan natin. Yan. Tsaka kung magkakamali man tayo, charge to experience yun. So, walang perfect. Hindi natin mapi-perfect lahat. Kaya minsan, 'di ba, nag-search tayo sa YouTube. Siyempre, tinitingnan natin yung reviews, tsaka yung para pagbili natin, hindi na tayo magkakamali. Pero may time na magkakamali ka pa rin. So, yung pagkakamali mo, doon ka matututo. Kasi ang masakit nito, bumili ka ng mahal. Pero parehas lang pala ng supplier ng mahal tsaka mura, 'di ba? Mas maganda ma-discover mo ng rekta yung mura kaysa bumili ka dun sa mahal. Kumbaga parang rebrand. Hirapan. Yan.
Yan. So, meron siyang VGA ta HDMI. So, meron siyang HDMI tsaka VGA. So, ano yung pre na kable, kasamang kable, HDMI. Wala siyang kasamang VGA. HDMI na agad. So, ikabit na natin. Lagyan na natin ito. So gusto ko palang magpasalamat sa Macbeth OS, yung artisan Desmat. Yan, pinadala nila sa akin free sample. So ito ang laki niya. Yan. So may kasama pa siyang, so ito yung lagayan. So yung application nito, ilalagay ko na lang diyan sa gilid. Ilalagay ko na lang sa gilid, galing sa yung features galing sa sa shop nila. So ito pa. Yan. So ang ganda. Kaya lang di pa ako nag-upgrade ng ng working station eh. So sa susunod siguro table. Yan. So, ang laki nito. So, ang ganda. Eleganteng elegante. So, ang ganda Yan. So, yung shop nito, ilalagay ko po sa video description. Yan. Ang ganda. So kahit pa paano pinadalan tayo ng Macbeth OS. So hindi pa ganun kalaki yung channel natin, pero nagtiwala na sila. Yan. So ilalagay ko muna dito for the meantime. Pag nagka-budget tayo, papalitan natin tong ating lamesa. Yan. Ito nabili ko to sa sa Ace Hardware. Yan. Nag-aayos kasi ako eh. Ayun yung L1, L1300. Itong aking magpress. L3210. Tapos yung mga parts ng mga sirang printer. Ayusin ko. Yan. Tapos ito yung ginawa ko nung isang araw. Ayan po. So maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa Bentech TV. Malapit na tayong mag 10,000 subscriber. Maraming salamat. So nice, ang ganda. Yan. Kailangan natin magpalit ng keyboard. So ayan yung monitor. Magkasing laki lang.